Ano ba yung mga numero na nakita mo, Evangelista? 1,000 po tapos 480. Pesos. Tama? Yan yung datos. 480. Yan yung sagot mo dapat sa number 2, Evangelista. Mag-take down notes ka. 480 pesos at 1,000 pesos. Yan yung datos sa pagitan. May peso sign ha, dapat may peso sign yan. Kung walang peso sign, mali yan sa pagitan. Okay, 480 pesos at 1,000 pesos. Next, step number 3. Sabi dito sa number 3, operasyon gagamitin sa suliranin. Okay, di ba ang tanong dyan sa pagitan, magkano na lamang daw ang kailangan niyang ipunin upang mabili niya ang damit na nagkakahalagang 1,000? Para malaman natin sa pagitan kung ilan na lamang ang kanyang kulang, okay, na pera para mabili niya yung 1,000, nagkakahalagang 1,000 na damit, ang makuha natin. Ano ba yung operation natin gagamitin dyan, Ashley? Subtraction po. Subtraction. Very good. Minus. Pag ma-minus natin yung halaga, mauuna lagi yung malaki sa pagitan. Tandaan ha, mauuna lagi yung malaki. Bakit? Kung uunahin natin itong 480 minus 1,000, sa pagitan, magiging negative ang sagot ninyo. Kuha? Magiging negative. At wala pa kayo dun sa lesson na yung negative na yan. Laging unahin yung 1,000 minus 480. Okay. Bas, subtraction ang gagamitin natin. Ayan, subtraction para makuha natin. Tapos dito tayo sa pamilang na pangungusap. Pag sinabi natin pamilang na pangungusap, ayan, i-apply na natin. 1,000 pesos minus 1,000 pesos minus 480 pesos equals N. Huwag kalimutan yung N. Okay, sa pagitan, yan yung pang-apat na step. 1,000 minus 480. Para makuha natin sa pagitan yung kailangan natin na pera, ang kailangan natin, ilan na lang yung kulang. So, pag ma-minus dito naman yan, so final answer sa tamang sagot. So, 1,480, solve natin sa pagitan. Sabi dito, ngayon, 1,000 pesos. Kunyari, peso sign sa pagitan ha, yan. Baka sabi na, teacher P yan. Basta, sa pagitan tayo imagine na peso sign ay ito talaga. Yan. 1,000 pesos minus ganyan sa pagitan 480 or 80. Ayan.
Ayan. Minus sign yung minus sign. So, kasi minus yung ginamit nating operation, di ba? Pag ma-minus natin ito, automatic sa pagitan ito ay 0. Ayan. Tapos, suldok. Align nyo lang sa pagitan para correct yung sagutin nyo. So, 0 minus 0, of course, yan ay 0. So, 0 minus 8 cannot be tumingin sa pagitan. Diba yan ay okay. So, yan ay 0 minus 8 cannot be. Diba? So, 0. So, ay manghiram tayo ng isa dito. Ito ay magiging 9. Idadagdag natin sa isa dito ay 10. So, 10 minus 8 equals 2. So, itong 1 naman ay hiniram to dito sa 0, kaya automatic yan ay 0 na lang. So, 9 minus 4 equals 5. So, ang tamang sagot sa pagitan ay 520 pesos na. Ano yan sa pagitan? 550 pesos ang kanyang kulang para mabili niya ang damit na nagkakahalagang 1,000. So, meron dugtong yan sa pagitan. Kailangan may dugtong na apelyido. Kuha. So, 550 pesos ang kanyang kulang. Kasi magkano ang kulang? Ang kailangan niyang ipunin. 520 pesos ang kanyang ipunin upang mabili niya ang damit. Pwedeng ganun lang. Okay, bawal yung 520 lang. Kuha sa magitan. Liwanag. Okay. Sige nga, panayin ako ng score. Hindi na mag-send. Pwede, James, yung sagot mo ba kanina ay yan yung sinek mo ngayon? Yung pinasa sa akin? Kasi yung pagbabasihan natin dyan, Juan. Tatanong po ako. Pwede, James, wait lang ha. Kasi kung pagbabasihan natin yung pinasa mo sa akin, kulang, anak. Or nagbago ka ng sagot. Eh, sige. Napagpalit ko po yung 480. Tingnan na napagpalit, anak. Yung 180. Mali yan, anak, kasi magiging negative. Sa pagitan, magiging negative kasi yung sagot ninyo. Wala pa kayo sa lesson ng negative positive kung ano ba ibig sabihin nun. Kailangan unahin yung mas malaki kaysa mababa. At kayo ay sanayin nyo sa pagitan kasi mamaya i-consider ko yan kasi yung maalala nyo. Hindi yan pwede talaga. Ayan. Evangelista, may tanong? Sir? Pipicturean ko pa ba yung ko? Lorraine, sigurado kang 4 ka kasi kung pagbabasihan natin yung pinasa mo sa akin ay mali yun. Color design. Evangelista, wala bang tanong? Pwede, James, sa Lorraine, wala kayong tanong?